Panginoon. Ito po ay para sa ginagawa po namin po ito para sa Panginoon. At po, no? Parang dumating yung mga pagsubok sa dahil na pinagkakakuha pero salamat. Pagdating sa atin. So, ang ating nga pong gagawin, ang ating pong pinakabinari po ngayon ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po, salita natin ngayon ay siya po ang aming mentor. Wala pong FBC kung wala po ito. Hindi po ako naging pastor kung wala po siya, hindi po siya ginamit ng Panginoon. Wala po yung mga kapatid ng church, mga FBC, wala po yung gawain sa FBC kung wala po ang ginamit sa akin. Kaya kapangi po siya ng FBC. Salamat po sa Panginoon. Kasama rin po siyempre aming Pastor Leo na yung ginamit po sila sa buhay po namin sa kanila pinapatulang family. Siya po ay gamit po ng 2013. 2012 po o 13. Kasi 2013 ako po ay pastor na 2013. Kaya salamat sa Panginoon at itong ito ay talagang ginamit ng Panginoon para matuto tayo sa Bible believers. At tayo po ay binigyan ng mga madalas po tayo nagtatanong sa kanya tungkol sa doktrina about dispensation, about salvation. So marami po na natutunan po tayo. To God be the glory for the great things. Muli ko siyang ipapakilala sa inyo from Cebu, Evangelist Bar. Ayong hapon, kaninang tanan. Medyo napapakasal tayo ng konti dahil since dumating ang Friday ng madaling araw. Early Saturday morning, meron tayong sa Bible study kasama po yung pastor ng Paranaque, si Pastor Joseph Calito, which I also mentor many years ago. And nagkaroon sila ng pagkakataon yung mga security guard o yung mismo management ng DSB. Nagbukas po sila ng permanent Bible studies sapagkat Kristiyano din po yung kanilang overall manager at sinulan po namin hapon alas 5 po ng madaling araw na nakukoordination 46 guards yung involved tatlo po silang shift at from 6 a.m. in the morning until 8 o'clock in the morning dalawang shift po na aming ginawang Bible study at evangelism. And by the grace of God, napakabuti po ng Panginoon. And sadyang nagtutugla sa ating Panginoon, even 2,000 years ago, the blood has never flows. And it's a blessing dahil po naging po sila Pastor Joseph, nung tinatawag na community o yung crusade, ginagawa po nila ito sa mga barangay, yung mga inner portion ng barangay, yung mga looban. Paggabi po, muli, nangaral po muli tayo, kaya lang yung pagdatinggan ng tuwing sabon, nandito ako, and then last week, balik na Cebu, balik na naman. Actually, hindi po yung papahindihan si Pastor Alan, pag ito si Pastor Alan ng hindi natin itong piliin, no? Nagtakot ako tatiyan ito, Pastor Edward, kasi baka magtampo. Magtampuin ito, kaya ako tayo, magtampuin mga kaibigan namin sa pananampalataya. Pastor Gary. Kaya, buti ito magiging Pastor Edward. Actually, matagal na siyang pinikwento sa akin, hindi niya naroon na doon. Dito lang po. Pagdadagdag na po yun, ako po'y natutuwa na nagpapatuloy po, no? Una ang faith family. Salamat po sa inyong binibigay na suporta. Talagang tunay kayong pamilya. I've seen pastors, Pastor
ng mga kaibigan natin, no? Kasama sa kalsada, kasama sa kahit saan, no? Kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pulpito, sa kalsada, kahit saan, namin ko sila, hindi ko naman siguro kayo isa-isahin, no? May mga bago din tayong mga kaibigan na nakita kayo na sa Facebook lang namin nakikita. And I'm so happy, no? Alam niyo yung ginagawa natin ngayon, yung pangyayari nito na 50th anniversary, munting langit ito sa atin. Amen! Ito ay munting langit. Bakit? Pakita mo nyo yung aming din. Amen! Ito lang tayo nagkakaroon ng reunion. Sa mga ganitong parang tayo nagkakaroon ng reunion. Sana huwag maulus yung boses ko. No? Sa langit, pagkakinuha na tayo ng Panginoon, merong heavenly reunion na sinasabi at kantahan din doon. Kaya sabi ito na magkakilano. No? Yung ating kaligayahan is bigyan ko ng glory yung Panginoon. No one takes the glory away from Him. Kahit kung gano'n ka nakatagal na pastor, gano'n kalaki ang gawain mo, you must give all the credit and all the glory to God alone. Jesus must be the center of attraction of all things. He must be the center of attraction in our job, in our work. He must be the center of attraction in our family. He must be the center of attraction in the fellowship. He must be the center of attraction in all our programs. Siya po dapat talaga ang nasa sentro at nahihitaas. Sabi ni John the Baptist, I must abase and he must increase. Siya po talaga dapat ang ating nilalagay sa pedestal. Although meron tayong mga ginagalan ng mga naunang pastor, mga mananaran na magaling talaga pangalan ng salita ng Diyos, but nobody must take over the place of the Lord Jesus Christ. He must be the center of attraction, the center of worship, the center of singing in every church. Bawat iglesia na ating po pinakamaralan mga pinamahan. And that's the only way that He could give the glory. Mabibigay natin yung glory sa Kanya. Amen? Amen. And I praise the Lord po sa inyong mga presensya. Alam po, galing po kayo sa mga malalayong lugar, but you know, hindi po ako maigsin mag-preach. Amen! Kami po, hiling lang na kaunti, so sobra na tayo siguro ng isang oras. So sobra tayo sa isang oras. Isang oras, 59 minutes, okay lang po nila. And tingnan po natin, paano i-play natin ito. When I was in the stage, nung mag-preach ako sa stage, sabi sa akin ng mga pastor, brother, we know that you preach law. But here, please, I'll give you a maximum of 45 minutes preaching. Dahil sila 30 lang talaga. So, binigyan ako ng 45. Natuwa naman ako. At least, hanggang doon lang din naman yung English natin. English natin. No? It's a blessing. I'm really, really happy mga minamahal na kita. Yung mga pastor ng faith, yung mga taga-bataan, yung taga-Marikina, yung dito sa Isan. Salamat po, no? Yung taga-Tarlac, no? Nasa naman si Richard Chester, no? Mga malalamit sa akin yan, yung mga tao na yan, no? Nung nagsisimula ako sa ministry, even Pastor Leo, no? Malapit talaga sa akin yan. Lahat ng mga nakakasama ko, simula noon, nung mag-start ako sa ministry way back 2000, talagang sinecherish ko sila. No? Talagang sinecherish ko yung mga tao na kasama ko, kahit hindi ko na kasama na yun. Sinecherish pa rin namin sila. Medyo lumikuman ang doktrina yung iba, we're still friends with them, but we cannot go to them. Because the Bible says that can two walk together except they can be agreed. Kaya naman makipag-ipupuntuhan tayo, nagsasama tayo, namatay pa tayo ng tulong. We are all in one body. We are in the body of Christ, and in the body of Christ, we should help one another. Dapat tayo nagtutulungan, hindi tayo dapat nagsisiraan. Dahil isa lang naman ang ating kawa, yung diablo, yung laban at yung sanlibutan. Hindi tayo makakaaway, kaya hindi po tayo dapat pwedeng magkumparahan. Hindi tayo dapat magpapagalin sa preaching, sa pagandahan ng ministry, tanggalin po ninyo sa isip ko yan. Kaya yung ministry na ginagalaman natin, hindi po atin, sa Panginoon natin. We are nothing. No? Wala tayo. Kaya alisin po
galit, yung sama ng loob. Doon! Hindi na tayo sama sa conference. At least you are doing your job. I'm doing my job. And we are all unsellable at the judgment seat. We have all the skeletons in our closet. Huwag tayong magpakahipokrito. Huwag tayong mananagot. So huwag na tayong mandamay ng ibang tao. Ayusin natin yung church natin. Ayusin natin yung family natin. Ayusin natin yung problema natin. That's the best thing we can do. Amen? So hiling ko po sa inyo and I praise the word of God. I believe with all my heart that God is talking. Amen? Because I'm a Bible believer, I believe this book from cover to cover. It is without error, it is infallible, wala po siyang mali. We cannot correct the Word of God. If we correct the Word of God, there is something wrong in our minds. Amen. Praise God. We have the blessed book. I preached this morning about the last will and testament kanina umaga, and we expound na yung salita talaga ng Diyos, itong Bible is the last will and testament of the Lord Jesus Christ. Amen. So wala itong mali. Everything that is recorded here, wala itong copies, wala itong kulang. Amen? Kaya minamahal tonight, I would like you to all to please rise up and open your Bible in the Old Testament. Gusto ko lang po magbigay sa inyo ng encouragement about this passage of the Scripture, a very popular passage of Scripture, a very popular story na mababasa natin, but I do believe with all my heart, we can get something out of it. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi po siya nauubos. Even many times na natin ito narinig, there will be something new in it. Why? Because it is the mind of Christ. It is the mind of God. Our mind is limited, but the mind of Christ is not limited. It is always alive, mga minamahal. Please open with me, 1 Samuel. Bakit dumadami ko ito? Hindi ko, pwede ba natin gano'n? Pwede taso. Something na itinasa natin, no? Alamig pala dito sa baba, no? 1 Samuel, no? So, hindi ko po na makinig po tayo, no? Brother Denzel, meron dito a lesson for you, no? A 3-point lesson for you, no? When God speaks, ano natin natin? When God speaks or when God talks, isang bagay dapat natin malaman, we have to listen. Amen. Kailangan makinig tayo. I'm not God, I will just read God's word. Amen. So when God speaks, things we need to do is we need to listen to it. Not only to listen to it, we need to learn from it. Amen. Not also to learn from it, we should live by it. Yung tatlo na yan, hindi pwedeng magaling ka lang makinig, hindi ka naman natututo. Hindi naman pwedeng magaling ka makinig, magaling ka matuto, hindi mo naman ina-apply. Amen. Amen? It should be complete. Listen, learn, live with it. 1 Samuel, chapter number 17. Sabi ko kay Pastor Mike, ano ba itong ginawa mo? Tinanggihan mo na atak tuloy mo na. Pastor Alan, dapat napapayot ka tuloy mo. Ganun ka na kasi Pastor Alan. Actually, it is my sons. Nagpastoral ko yung anak ko 3 years na. Actually, it is their anniversary. Pero, in-extend niya, sabi ko, pag hindi ako pumunta, nagot ako sa ninong, kasi ninong din niya si Pastor Alan. Sabi, hindi walang problema. I just okay. So, salamat. Lancelot, my son, if you're listening, learn from it. Okay? 1 Samuel, chapter number 17, in verse number 20 up to 32, let's read it responsibly. Balitan po natin na basahin and gusto ko po sabay-sabay kasi kanina parang nagkakagulan kayo eh. No? Let us be in unison para maganda po kapag. Amen. Okay? Ang author po ng ating book is the Holy Spirit. He's not the father of confusion. Amen? Amen. So let's read it, yung talagang maiintindihan. Look at verse number 20. Basahin ko yung 20, 21 sa inyo. Until such time, in verse number 32, we will read it all together. Are you there? Sing amen. Amen. Verse number 20. David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth
for the battle. For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were so afraid. The men of Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killed him, and he will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spake to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed this Philistine, and taken away the ripples from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? And the people answered him after this manner, saying, so shall it be done to the man that killed him. Verse 28, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the lowliness of thy heart, for thou art come down, that thou mightest see the battle. And David said, what have I now done? Is there not a cause? And he turned from him toward another, and spake after the same manner, and the people answered him again after the former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul. And he sent for him. Verse 32, ready to read. And David said to Saul, let no man's heart fail because of me. Thy servant will go and fight with his Philistines. Let us go to the Lord in prayer. Ama namin Diyos na nasa langit, pagpalain mo nawa ang aming po. Gagawin ngayon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iglesia ito na patuloy mong ginagamit dito po sa Marikina. Salamat sa leadership ng kanilang pastor. Of course, to the supportive members of the faith brethren. Salamat po, Panginoon, na kayo po ay patuloy na nagpapala sa kanilang buhay. Dalangin ko po na sila po ay magpatuloy hanggang sa inyong ikalawang pagmamalik. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga narang, pastor, preacher, evangelist, mga members na narinig ko po ngayon. I'm so blessed with the singing from the start until now. Itunay po na naghahanda ito ng aming mga puso. At salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na paggamit sa iyong mga anak, lalo na sa mga oras na ganito, sa panahon na ganito, Panginoon, na kung saan gumugulo ang mundo, we can still smile, we can still sing, we can still shout, we can still say glory and amen, sapagkat, Panginoon, patuloy ng totoo sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, at pabayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang pumagitna between the pulpit and the pew. And all these things I pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Now, ladies and gentlemen, we have known David. Kilala na natin si David. Since I was young, I already heard messages from this passage of Scripture. We heard him as a king. We heard him as a soldier. We heard him as a singer. We heard him as a son. And we heard him as a shepherd. But before he fights Goliath, yun po yung gusto ko i-emphasize kung ano yung nasa puso niya before fighting the mighty Goliath, or this what they call the undefeated champion of the Philistines. Tingnan po natin kung ano ang nasa puso ni David. Bakit po siya nagkaroon o bakit malakas ang kanyang loob na lumaban po kay Goliath? Nakita po natin, kung babasahin natin yung buong kapitulo, si David po, nung dumating po siya sa battlefield, ang layunin lang naman sana niya ay maghatid ng pagkain ng kanyang mga kapatid. There's nothing more. Amen.
Ganun din po tayo kung tinatawag tayo ng Panginoon minsan sa isang bagay o sa isang dahilan o sa isang rason, hindi naman natin pinlano yun. Pero dumarating ang mga pagkakataon na yung Diyos meron siyang plano din pala sa atin. And you know what? It is on our side kung paano tayo magre-respond sa Kanya. Amen? Kung paano tayo tataliman sa kanyang pinapakita sa atin. Now, ladies and gentlemen, tonight, tingnan po natin, he was surprised. He thought he could see a good battle between the children of Israel and the Philistines. But pagdating niya doon, he was surprised. Bakit po? Because nakita niya that makes him something sad. Nagpalulog po ito sa kanya. Nagbigay po ito sa kanya ng lungkot. Nung makita niya si Having Saul, kasama ang buong mga sundalo ng Israel doon sa battlefield, habang naghahamon si Goliath, habang si Goliath ay nilalait ang hari, nilalait ang mga kasundaluhan ng Israel, kasama na rin nilalait ang ating Panginoon, nakita niya that the soldiers are in silence. They are in fear. Nakita niya that they are discouraged. Nakita niya that they are demoralized and despair. And you know what? They are intimidated by those words that Goliath is saying every day. They are hopeless. They are helpless. Nakita po natin na wala talaga silang maisagot o wala silang maitapat sa sinasabi po ni Goliath. And I do believe with all my heart for this cause, David made a decision. Gumawa po siya ng isang desisyon na kailangan po niyang i-encourage ang troops. He wanted to encourage the troops. Amen? Mga minamahal, we are in the days na kung saan ang tropa ng Diyos ay nangihina. We are in the days na makikita natin na tagumpay ng mga kasalanan, tagumpay ng mga kasalaan. Ang sodomy, pumapasok na sa mga churches, yung mga vices, tinatamaan na yung mga leaders ng mga churches. And it's so sad that the church people are silent. Amen. Hindi natin kayang lumaban, hindi tayo kapag-reklamo kasi pastor. Ilagay ng Panginoon yan kasi pastor. No sir, I will not do that. If I'm in that church, I will go out and look for another church. Yes, sir. The pastor must be right in God's eyes. Amen. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Great. It is a common sense. If the Apostle Paul is not following Christ, then don't follow him. Amen. Now, ladies and gentlemen, it is a sad truth. Nakakalungkot pong isipin ito sa ating panahon ngayon. And David is trying to lift up the fire. Gusto niyang sigahan. Gusto niyang sigahan o yung sa Bisaya, dagpot. Kasi siya kayo naglo-loading yung Tagalog ko, no? So, gusto niyang silaban. Yung puso, yung damdamin ng mga sundalo, na kung titignan natin yung armies of Israel, he's trying to boost their morale. Makita natin that they are battle-scared soldiers. As soldiers must fight the battle. But these soldiers, when David saw them, they are battle-scared. Amen. Takot sa laban. Marami po Kristyano takot sa laban. Marami ayaw po ng tinatawag na labanan. You hit the heart, Amen. sir. Kaya nga po, pagka Bible study, kapag may cross distribution, kapag may street preaching, wala sila. Pero pag may kainan, may party, may anniversary na katulad nito, always present. Huwag mo sasaktan, I'm just telling you. Yung magamit sa akin, you know, kailangan po natin mga minamahal na ma-boost yung morale ng ating mga anak, ng ating pamilya, ng ating mga church people. Kasi po, pagka humina tayo sa ating henerasyon ngayon, tiyak po yan na yung susunod na henerasyon mas mahina. Amen? Pag hindi tayo tumayo ngayon, sigurado po, yung mga anak natin, yung susunod na henerasyon, hindi at atay sa tayo. Amen. Amen. That is why we need to stand hard today. Now, I would like to title the message, Is There Not a Cause? Doon po sa verse 29. David said, What I now done, is there not
Because wala bang dahilan? Wala bang dahilan? Ito bang ating ginagawa kasi celebrate ng anniversary, wala bang dahilan? Yung pag-travel ninyo, wala bang Kasinan, Bataan, Tarlac, or some other places, wala ba yung dahilan? Kain lang ba yung pinunta nyo dito? Fellowship lang ba yung pinunta nyo dito? Kung yan lang ang dahilan, napakababaw na dahilan. We are doing this for God. We are trying to rally the troops. We are trying to encourage one another. We are trying to boost the morale. Yan ang kailangan natin, magpalakasan tayo. Magdumigo mo pala yung ministry natin, kaya sila walang bunga kasi ganyan lang ministry. No, sir! Ang salita ng Diyos, pag pinangaral mo yan, hindi yan babalik na balik. Word of God will not return void. Sa ating Panginoon. Amen. Now, is there not a cause? Meron po. Now, 1, 2, 5, 6, mga apat na lang, pag inanin. Kasi abutin tayo ng 9 o'clock pag inanin, no? Kasi mas mababa yun ulit. So, apat lang. 4 things na dahilan na nakita ko po na nasa puso ni David, why he did fight Goliath and why did he said, is there not a cause? Number 1 po, mga minamahal mga kapatid, for God's cause. Amen? Amen. Para sa Diyos. Ang unang dahilan ni David is para sa Diyos. Kung titingnan po natin yung Bible, hindi pa nakikita ni David ayon po kay si Goliath, pero narinig na niya yung mga sinasabi ni Goliath. Papunta pa lang siya sa battlefield, hindi pa niya namimit si Goliath, pero narinig na niya yung mga hamon ni Goliath. Amen? And hindi lang yun, nakita niya na kung paano tinukot siya, kung paano inaalas kung paano inaalas yung mga kasundaluhan ng hari, narinig niya na yun. So kapag inalipos ka mo yung hari, pati yung mga sundalo ng hari, para mo na rin inalipos ka ang ating Panginoon. Amen? So makita mo natin, he is challenging not only the king, not only the children of Israel or the sons of Israel, but he is challenging God himself. Amen. Sabi ni David, hindi ito pwede. Amen? Dito pwede, masyado niyang minamaliit yung aking Diyos. Amen? Masyado niyang dinidishonored, hindi lang yung King of Israel, kung hindi yung King of Kings. Masyado niyang minamaliit. Ito ang aking dahilan para labanan ko siya. This is my cause that I should fight him. You know, ladies and gentlemen, our God, may dahilan tayo. Dahil siya. He's worthy to be praised. Amen. He's worthy of our praise. Amen. He's worthy of our singing. He's worthy. Lahat po ng ating ginagawa, worthy po ang ating Panginoong sa Kristo. Mga minamahal, sabihin ko sa inyo, wag po kayong magtitipid kung para sa Panginoon. Amen. Minsan nagtitipid tayo paggawain na ng Panginoon. Pero paggawain natin, yung meron tayong sariling bias, meron tayong gustong bilhin, pinagigilin natin yan. Gano'n man yan kamahal. Di ba? Pero pagka sa Panginoon, nagtitipid tayo. Amen. Mga minamahal, huwag po natin i-underestimate ang ating pong Panginoon. He's worthy of our sacrifices. He's worthy of our service. He's worthy of our prayers. He's worthy of our love. He's worthy of our worship. Dapat po siya. Amen. Amen? Nung ako po ay maligtas, maaga po ako naligtas. I was just 14 years old when I got saved. And until now, I'm still saved. Amen. I've never lose the salvation that God has given me. Amen. Because I'm not holding on it. It is God who holds it. And not only He's holding my salvation, I am also a member of His body. He cannot cut His own body and throw it away. Amen. But ladies and gentlemen, ako po'y makasalanan. At by the grace of God, never po kami beer house. Diyan po sa Manila, batang mundo po ako lumaki. Kaya lang nung makita ako ng 18, 17 years old, pumunta na po kami ng Cebu. Maaga din po ako nag-asawa at that is 18 years old. My wife is 15, 16 at that time. No?
Mga bata kami, pastor, saan kami lumanding? Hindi kasi yung business ng mama ko, beer house. Siguro yung mga kasinad ko, sino na dito yung 50 above? Alam niyo yung salita ng beer house? Okay? Mas matindi pa yan sa karaoke. Kasi yung sa amin, Border Children's General Hospital, na World Boulevard, nandiyan yung place natin, 2 houses from the corner. No? Meron kami 76 tables. 76 tables. Kada table, may nakuha nyo na meron kami another VIP room na 8 lang na tables. Yung VIP room, mas mahal yun. Okay? Meron din yung mga karoon na mga nagsiserve. Aside from that, listen, I'm not buying, I'm going to fulfill. God will kill me. Come on. 7 o'clock, start na yan, yung combo. Pero ba yung combo eh? Yung beer house mo. Combo yan. Tapos, mag-relax lang yan ng mga sa oras, balik na naman. No, basta from 7 to 12. From 7 to 12, puro combo yan, live yan. Magre-request yung mga tao. And then, yung 12 o'clock, ito yan. Bababa yung mga drums, lahat ng mga dati doon sa stage. At 1 o'clock, magsisimula na yung floor show. Yung floor show, hindi yung two-piece, hindi yung one-piece. That's all the way down. You know, ladies and gentlemen, I grew up in that kind of environment. Doon ako lumaki, doon umikot ang mundo ko. Tinuturuan ako ng mama ko sa kahera. Of course, I'm a young man at that time. So, hindi nawawala yung mata ko na tunitingin talaga at kung ano-ano. Lalaki tayo eh. Siyempre, gusto tayo sa babae. Ako lalaki ka na gusto ka sa lalaki. Oh, di ba? Kaya kayo, pwede kayo ng babae, huwag lang yung lalaki. Amen! That's the kind of environment I grew up. Doon po ako lumaki at talagang napakasama ng kapaligiran. It so happened, noong mga 1985, nung umuwi yung aking child from the States, at binignisan niyo yung aking mother, at nabignisan ako, pero ako lumalayo ako eh. Pero sabi nung child ko, yung $50. Kaya lapit ako. Sabi, hanap pa ng church, ha? Yung Baptist church sa kalapit mo. No? And alam sa akin kung saan kayo nakapit ng Baptist church. Yung mother is very eager. Pumunta kami, kaya kami yan sa may Blooming. At it's that time the Lord led us Caloocan. No? The Caloocan Bible Baptist Church. I was saved. I was saved. And my life was never the same. Amen. Nagbago talaga na iba yung sinara ng mama ko yung tawag dito yung beer house after 6 months. Grabe yung conviction ng mama ko kaya bumalik kami, naghihirap pa nila. Bumalik yung naghihirap, no? So, my mother tried to survive. Naglagay siya dito. Restaurant, yung kitchen, kainan, ganun ba? You know, kapag beer house, kilala kang beer house, mabahong beer yan kasi ang alak yan, beer na, tsaka malansa yan. So, hindi rin kumita, no? So, that's the time we moved to Cebu. We moved back to my mom's home place. Yun po ang history ko talaga. Lumaki ako sa ganong sitwasyon, lumaki ako sa ganon kong negosyo, sa mga bangkata, maaga ako natuto ng marijuana, maaga ako natuto noon, yung mga orange pa noon, yung mga rubitos, yun ang mga tinitira pa noon, no? Wala pang shabu noon, yung shabu na yung lang yan, pumasok sa akin na. So, kailan mga kapatid, ganun ako lumaki. Pero pasalamat ka lang ako that I got saved. Talagang, nung ako'y naligtas, naunawaan ko yun. He brought me out of the miry clay. Nung tinanggap ko ang Panginoon, talagang lininis niya yung aking buhay. He pardoned me. He redeemed me. He cleansed my life.
aking minamahal mga kapatid. And not only that, He adopted me into the family of God. Bakit adoption? Sinong lawyer dito? Tayo, makali. Alam ko po totoo ba ito? Nagulat ako eh. Kasi totoo eh. Yun ang mga minamahal. Bakit adoption? Hindi nyo ba alam na adoption mas matibay yan kasi totoo yun? Ano yung lawyer? Kaya kung nagpaplano kayo mag-adapt ng bata, kung nagpaplano kayo ha, make sure. Siguraduhin nyo kasi pag lumaki ang suwain, pasaway, tigas ulo, puro problema, hindi mo pwedeng bawiin nyo. Bumalik ka na, lumayas ka dito, hindi pwedeng makukulong ko kayo. Hindi yan pwede sa adoption. Sa tunay yung anak, gawin nyo yan pwede. Magpunang kayo, tunay kayo. Pero kung galing ka sa pag-adapt, wala pong law na may adoption. Ayaw ko sa'yo, ampun ka na! Malis ka! Walang ganun law. Walang ganun. Kahit i-google ninyo, wala kayong mabugat ng sila. Iba po yung adoption, mas matibay siya, mas mahigpit siya, at hindi po siya pwedeng maliit. Kaya yun po ang ginamit na ating Panginoong adoption. Amen. Isa po yan sa mga dahilan. I will expound more, but let us proceed. Now, ladies and gentlemen, is there not a cause? Meron pong cause. We are preachers of God's words. Mananaran po tayo ng salita ng Diyos. Ligtas po tayo. Ang dala po natin ang pangalan, ang karangalan, ang honor ng Diyos. Yan po ang ating dala. And siya po ang ilaw ng sanlibutan. Siya po tagapagligtas. He's the great shepherd of our soul. He's our shield. He is our sustainer. He's our supreme king. Mga tinatawag. For God's cause. For God's cause. He deserves our best. He deserves our best. I say it again. He is not second-footed. Amen! Not second class. He wants our best. Amen. Amen. Kaya nga ang commandment sa Old Testament, thou shalt have no other gods before me. Amen. Sabi ng mga iskriba, ng mga pariseo, what is the greatest in thy commandment? In-expound ng Panginoon yun. All! Actually, same thing na, pero in-expound na sa New Testament. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. In-expound lang niya yung thou shalt have no other gods before me. Mga minamahal, sabihin ko sa inyo, He is worthy. We must give Him our best. Huwag po natin siya bigyan ng tira-tira. Marami po kasi sa atin na binibigay natin sa Panginoon. Tira-tira. I appreciate yung nag-testimony kanina. Mahirap ganun. Mahirap yun yung gawin ganun, yung maging faithful sa tithes. Mahirap gawin ganun. But he's not afraid to tell that. And I know he's telling the truth. Pakita mo naman, nagsasabi siya ng ito. Hindi siya nahiya kung ano yung pinagdaanan niya, kung ano yung kalagayan niya. Amen. You should respect that kind of man. Okay. Patuloy na kapatid because it's only God who will reward you. Pabayaan niyo na yung mga hyper-dispensationalists na atake ng atake sa mga tithes. Titingnan niyo, wala namang mga ministry. Amen! Kung magturo, more than tithes. Kailangan ito, 50% above. Saan yung dinadala pa yan? Kung baptize yung ano, magdala niyo sa kanila. Dito nagtuturo ng tithes, atakihin na lang atakihin. Di ba may mga Bible students? Amen. Amen. We should be balanced. We believe on tithes. We also believe on grace giving. Pag nag-tithes tayo, at tapos may bisitang pastor, tapos may nagsabi, hinawa ka ng Panginoon yung puso mo, o kaya meron kang naramdaman o kailangan mo siya tulungan, and binigyan mo siya, inaputan mo siya, tapos ka na ng tithes, that is more than tithes. Amen. Merong mga gawain, merong activities na ganito, tapos ka na mag-tithes, and then nagdagdag ka, that is still grace giving. Amen. We believe on tithes as the standard. We also believe
on Grace TV. Hindi pwede hindi tayo naniniwala sa tithes. Hindi daw sila naniniwala sa tithes eh. Tapos above tithes daw sila magbibigay above tithes. Tanong ko, paano mo nasabing above tithes ang binibigay? Paano mo nasabing? Ay, ibig sabihin na tithes ka pa rin. Tama. Kaya ang tithes is just the standard. Grace giving. Ngayon, kung ayaw nyo magbigay, sa inyo yun. Gusto nyo ng blessing? Subukan nyo. Amen. Eh, ayoko namang mangako sa inyo. Total, kanya namang salita yan. Too much is given, di ba? Kung ano tinalig natin, hindi na naanihin natin. Amen. Now, ladies and gentlemen, go back to the passage of the scripture. There is a cause. Amen? For God's cause. Number 2. For the brethren's cause. Amen? Para sa ating kapatiran. Bakit ko kailangan labanan si Goliath? Bakit ko siya kailangan taluhin? Dahil para sa ating mga kapatiran. Nakita po natin mga minamahal, yung mga sundalo sa 1 Samuel chapter 17. Look at verse number 8. Makita po natin mga minamahal, and he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, why are you come out to set your battle in array? And not I, a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me, and be able to fight with me, and to kill me. And we will be your servants. But if I prevail against him, and kill him, then you shall be our servants, and serve us. And the Philistine said, I defy. Amen? I defy the armies of Israel. This day, give me a man that we might fight together. Look at the answer. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed. Greatly afraid. Yung afraid, okay lang yun. Ang takot-takot lang sa iyo. Greatly afraid. Diba yun? Yung natakot ka lang, siguro gumagano yung tuhod mo. Pero yung greatly afraid, bakit tumatakbo ka para gano'n? Amen? Hindi lang yung panginginig, kung hindi tumatakbo kang nanginginig pa. Amen? Now, ladies and gentlemen, nakita yun ni David. All the soldiers were intimidated at siguro sinabi niya sa kanyang puso, Goliath, this is my family. These are my brethren. Amen. These are my kids. These are my loved ones. These are my relatives. These are my friends. You will not hurt them. Hindi mo siya pwedeng sakta. Yun ang pumasok sa puso ni David. That is why he said, for the brethren's cause, lalabanan ko ito. Amen? Now, David has already, kung titignan natin meron na siyang quality as a good leader. As early as that age, makikita na natin yung quality ni David as a good leader na in the future, magiging hari siya ng Israel. Kasi meron siyang backbone. Amen. As a leader, meron tayong backbone. Amen. Amen. Gawa kayo ng desisyon. Kung tama, that's good. Pag nagkamali, stand up, rise up again. Aminin yung pagkakamali, patuloy. That's the quality of a good leader. Amen? Quality ng good leader, inuuna ang Panginoon. That is why David never lost a single battle in Israel. He never lost. One time, umatras lang siya dahil anak niya, hindi niya kaya saktan. Amen? Dahil anak niya, but he never lost a battle. Bakit po? Every time na mayroong problema dumarating, prayer kagad siya. Amen. Amen? Tayo, pag may dumating na problema, iniisip natin, sino kaya sino kaya natin? Tapos na ako doon eh. Kay mali naman. Ay, kaya iba-iba. No? Mga kapatid, challenge ko sa inyo. Huwag kayo mangungutang, nasa Bible yan, masama ang utang. You will be a servant to the lender. Kung ano yung dumating sa inyo, yun lang ang gastusin mo. That is what you call contentment. Amen. Paano talaga eh? Minsan, hindi namin, paano ng Bible sa dugo? Tapos si Robert. Paano ka mamutang? Ang dami ko kasi nagtakikwento ng natin kasi tulungan niyo ako paano mabayaran. Amen. Parang ganyan.
And we know that. But if you will just read your Bible and believe every word of it, kasi ang Bible, ito talaga sinasabi ko, ang Bible, wala po siya private interpretation. Amen. Wala po. Kung ano yung binasa mo, yun yun. Alam naman niya kung metaphorical yan o mga ano yan. Alam naman natin yan eh. Di ba? Pero it doesn't mean na parable siya, hindi siya totoo. Hindi po, yung wording lang eh. Sinabi ko, there was a certain rich man, yung parable daw yung hell. Di ba? Sabi nila, parable, hindi yung parable. Kasi yung wording lang, there was a certain. O yung word na certain, ano yun sa Tagalog? Iyak yun eh. Ito yun eh. Pag gagawin yung parable, kasi nakalagay daw sa ibabaw, the parable of the rich man. Ay, hindi Bible yun. Basahin niyo yung Bible, hindi yung mga headings o yung mga kung ano-ano dyan, ng mga commentary sa gilid. Amen? That is why we become a Bible believer. Amen. Because we believe what the Bible says. Amen. Amen? Now, tingnan po natin mga kapatid, natakot po yung mga sundalo, kasundaluhan, kaya sabi ni David, hindi ito pwede. No? So makita natin yung kanyang confidence, makita natin yung kanyang backbone, makita natin yung kanyang boldness. In verse number 29, David said, why? What have now I done? Is there not a cause? Wala bang dahilan? Look at verse number 30. And he turned from him toward another and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. So titignan po natin, nakikita natin si David, bakit tayo lumaban? Is there not a cause? Ikaw, bakit nandiyan ka nakaupo ka? Is there not a cause? O bakit ikaw nagbabalot ka? Is there not a cause? He's trying to rally the troops. Amen. He's trying to encourage the troops. Pero lahat yun, walang nangyari, no? Lahat yun walang sumagot. That is why he was forced. Siya po ang napilitang humarap mga minamahal na kapatid sa kay Goliath. Amen? Mga minamahal mga pastors, sinabi ko po ngayon, you have your family, you have your church. That's your family. We are family. Amen? We must protect our families. Amen? Protektahan natin ito. Ang ating pamilya, sila ang ating buhay. Sila yung ating inspirasyon. Protektahan natin yung ating mga local churches. Amen? Sapagkat importante sila sa salita ng Diyos sa ating Panginoon. Christ died for the church. Amen? Nilagay sila dyan ng Panginoon sa atin. Kaya yung mga membro na mga matitigas ang ulo, pero lang tayo mga nagpastor na eh. Disiplinahin mo. Amen? Ikaw ang undershipper eh. Sabi mo, yung church yung dami nyo, titigas ang ulo. That's the purpose ng pastor. Kalamutin ang ulo. Pukin mo. Tayo na mga membro. Tayo na mga membro. Kung sino yung nilagay ng pastor ng Panginoon. Saan tayo sa ito? Kung ayaw mo masako, start ka lang from church. Hindi ka ng license. Pastor Gary, send out ko nga ako. Di na ako sa'yo eh. Di ba? Brother, walang problema. Isi-send out kita. That's another story. Kasi may pastor na nagsasabi, kahit ako nagkakasala, Diyos lang ang magdidisiplina sa akin. I encourage you, iwanan niya. Ako lang nagsasabi, kung may ganyan kayo pastor, na hindi takot sa kasalanan, tapos kayo, nadadala, natatakot kayo sa kanya dahil I'm God's anointed. I'm a pastor coming from God's heart. Hindi. Ang sabi ng Bible, give double honor to the pastor. Sino bibigyan ng double honor? Those who Labor in the word. labor in the word and in doctrine. Kapag tama ang tinuturo sa inyo, tamang doktrina yan. Tinuturuan ka na, okay lang magkasala ako. Total, Panginoon ang papalo sa akin. Maling doktrina. Binigyan tayo ng common sense ng Panginoon. God
Gamitin naman. Gamitin naman. Alam niyo ba tayo baptist? Gumagamit na tayo pag naging split eh. That's the real baptist. Tingnan niyo yung mga apostol. Nag-aaway-away sila sa doktrina eh. Si Pablo, inaway si Barnabas, inaway si Mark, inaway si Pedro. Oh, yung doktrina pinag-aawayan. Huwag tayo mag-away sa pera. Okay? Pera nakikita yan. Alam niyo mga kapatid, isa sa natutuwa mo sa ministry. Kung may kaibigan ka, nagkasama kayo ng loob, wala naman sila. Amen. That's the best thing. That's the best thing. Kasi pag nalima pa tayo, makaharap kasi tayo sa judgment seat of Christ. Every idle word. Yung mga walang kwentang salita. Okay? Sabi ng Bible, we will give account of himself. Yung sarili talaga. Tayo ang nagsasabi pa, chismis ko siya. Hindi ko nakakapagtago eh. Kasi ang Panginoon, alam niya kahit na kalitin ang bagay na ginagawa ko kayo, nagtatago ka kahit sikreto mo, alam niya yan. Amen. Mga kapatid tayo sa pananampalataya, magtulungan tayo, yun ang sabi ng David. Ang bawat isa sa atin sa Bisaya pa, magdinasigay tayo. No? Magdinasigay tayo, magdinasigay tayo, magpalakasan tayo. Amen. Pag may nakita tayo sa kapatid, mahina sa isang bagay, malakasan natin. Amen. Hindi siya sa totoo. You got it, Major. Amen. You got it, Major. Mga kapatid, we are in the ministry of reconciliation. Ang ambassador is a ministry of reconciliation. Nakikinig kayo? Ang reconciliation, huwag kang nangaral sa daan kung may kapatid ka sa pananampalataya na hindi mo lang ma-reconcile sa nangaral yan tayo. Sabi ng 1 John chapter 2, kung paano sabi mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, yung kapatid mo na nakikita, hindi tayo listen, God speaks, learn when God speaks, live with it. Walang magandang preaching, walang magandang mga verses na binabasa natin kung hindi natin sasabihin. Walang saysay ang lahat ng yan kung hindi natin dadalitin ko at i-apply sa ating buhay. For the preference talks dahil sa mga kapatiran. Stand for that food. May mga kapatiran tayo na nanghihina pa kasi. May mga kapatiran tayo para medyo may magandang kinabukasan sa ministry support. We are in the sleeping time. It's now a higher rise na tayo po'y tumayo sa katotohanan. Amen. Let us get out from our comfort zone and start to do the work of the Lord. Let's get back to the battlefield. Let's get back to the battlefield. It's not yet done. The Bible says that harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Amen. Ang kaso ng kaaway is to discourage us, to destroy our family, to destroy our relationship with one another, to destroy our church, to rebel with your pastor. Yun po ang gusto ng kaaway, na masira yung ating ministry, yung ating soul winning, yung ating street preaching, yung mga programa ng iglesia, masira at mawalang dahilan ang lahat ng yun. Amen. Yun ang gusto niya. Kaya tinatapot niya tayo, nag-i-instill siya ng fear sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi pa yan. Gusto niya mag-doubt ka. Gusto niya tanggalin yung devotion at mag-doubt ka. Gusto niya tanggalin yung dedication mo at mag-doubt ka. Yan ang gusto ng diablo. Yan ba yung tunay na Kristiyano kung hindi na ako nagsisimba? Hoy! Ba't pa binabay yung kaaway mo ba yung Diyos para hindi ka naman simba? Sino ba kaaway mo? Amen. Kasi yun, kasi sorry, ikaw ako nag-ipon. Ba't natin ninadamay yung church kung may galit tayo sa bawat isa? Patuloy kayo! Matitasan kayo! Magpapaslide ka rin! Matigasan na lang kayo! Kakabala na mukha! Ang Panginoon ang sinasamba
sa pamilya. Bakit sila ba dahilan? Ba't ka nagsisimba? Common sense ba? Mindset, sabi mo. Mindset pa, mindset. Diba? Practical kasi ang Bible. Very practical ang Bible. Walang masama na sinasabi ko. Yun nga sinabi ko sa inyo. Makinig, listen, learn, matuto, at apply mo. Nandito na tayo sa tanong. Marami, pastor kayo, preacher, at tatalino sa tanong. Pero wala dito sa pangatlo. Diba? Ang dami na naman sa tanong. Pero wala kang preacher. Pero spiritual dog. Sabi ni Paul, be harmless as a dog. Wise as a serpent and harmless as a dog. We are winning people to Christ. Dinadala natin siya sa Panginoon. Huwag tayo maging marahas. Amen? Nanganganyan na may kalagayan niya. Alas ka hindi. Dikinan mo ba? Nakakaawa na yan. Papunta ng impyerno. You must preach the gospel with love. Amen? With love. Sabi ni Apostle Paul, sabi ni Kristo ni Apostle Paul, I am rude in speech, but not in knowledge. Amen? Sabi ni Paul yan, ha? Siguro masakit ako magsalita. Amen? Pero hindi ako hambog. Siyempre, nakahambog lang eh. May ministry silang ganyan, dayakin ko nga, kala nila, kahit kayo lang nakakagawan. Hindi tayo magkakaway. Magkakakampi tayo. For the bread. For the bread. Para ito sa mga kapatiran, yung ginagawa natin, mga minamahal mga kapatid, is there na a cause? Meron po. Kasi pagka walang dahilan sa atin, just a waste of time. It's just a waste of money. It's just a waste of talent. It's just a waste of testimony. Walang dahilan yung pagiging Kristiyano po natin. Kaya na ini-encourage natin ang bawat isa na magtipon tayo sa Panginoon. Kasi alam namin nyo sa God's music of Christ, hindi naman tayo balik-balik ng reward. Yung malaki ang reward na naglilingkod. Pag hindi ka naglilingkod, wala kang reward. Yun kasi yung hindi naiintindihan ko ng ibang Kristiyano. May judgment seat of Christ, meron ako reward ng sigurado. Hindi ka nga nagpapakita sa church. Diba? Mga kapatid, ito sabihin ko, listen to me. Kung pare-pareho tayo ng reward sa langit, magpapackslide na po. Diba? Tama po! Pareho lang naman ang reward eh. Bakit ba tayo magpapakal? Magpapakal, magsosoul winning, makakakal sa daan. Yung hiyakan natin, pag nakakakal, hiyak-hiyakan na tayo. Ba't natin titiisin yun? Pareho naman tayo naman, di matulog na tayo sa bahay. Gawa na lang tayo, text-text na tayo. Facebook warrior na lang tayo. Isang pastor eh, isang Kristiyano, sabi ko, pastor ka ba? Munang takpan yan. Patulog kita dyan eh. Princess. Siguro alam niyo, alam siguro online sila yung member dito ng Knights of the Round Table. Okay, si kaming dalawa yung nagtayo niya ni Brother Mark Mayer. Okay? American, ano yun? Princess. Tapos kami yung, nandun lahat yung mga magbibigyan ng doktrina, malalim, mga ano na. So maraming yung mga question, debate, nandoon. That was many years ago. Wala ka naman mawiwi. Tama po! Kahit mapatunayan mo, pastor, yung ano mo, punto mo, pastor. Hindi ka naman mawiwi. Iba black, wag ba? Iba pamalita, ka pa. Di ba? Wala ka talaga yung Facebook. Wala ka talaga yung... Okay? Kaya walang Facebook pastor. At kaya ako umalis kasi nga, lagi na sinasabi sa akin, sa mga brand ko pa, di ba naman sa American Mark Mayer, Bible believer. Okay. So, bakit isagot na kasi nilakad ako sa inyo? Actually, sasabi ko, may busy din ako. Ibang busy na ako. Ibang lugar, pinupunta ako.
makita ko, may time ako, sagutin ko. Pero hindi ako obligated na sagutin ba kung nagaling naman sa akin. Sabi na, don't you know that I'm a pastor on the Facebook? Gusto niya akong pasunurin, hindi naman ikaw ang pastor ko. Nakita lang tayo sa Facebook. Umalis ako. O yun, nagalit, siniraan tayo siniraan. Gano'n naman talaga eh. Ganun talaga eh, no? O baka sa inyo, may gusto dito na Facebook pastor. Mas madali ang pag-sinopening doon. Drama-drama ka lang doon eh. You know, may family needs. Madali magsinungaling doon kasi hindi ka kilala ng personal. At kapag may manloloko, talagang may manloloko. Tama po. Totoo naman yan eh. Pag may manloloko, talagang may manloloko. Kahit pa kompleto ng information, meron at meron pa rin manloloko. Amen? Because of my brethren. Amen? Magtulungan po tayo mga kapatid tayo. Pangatlo, not only for God's cause, for my brethren's cause, for my cause. Ako ang dahilan para sa akin ito. Amen? Kung titignan ninyo mga kapatid, yung ginawa ni David, talagang tumayo din siya para sa sarili niya. As a traveling evangelist, nakita ko po mga minamahal na talagang maraming churches na malalamig na ngayon sa paglilingkod. Ayaw man natin aminin, makikita natin yan, na they are silent, they are in fear, they are in despair, just like the children of Israel. Marami na sa mga churches ngayon na talagang demoralized, talagang makikita natin na intimidated sila, hindi nila alam kung sino paniniwalaan at kung sino susundin. Alam niyo dahilan? It is because they have no final authority. Amen? Kapag may final authority ka, which is the Word of God. Amen. The Scripture we hold it in our hands. Amen? Hindi ka po kakabahan, hindi ka po maguguluhan, hindi ka matatakot. The Bible, the Word of God that you hold in your hand, is a sword. Amen. Just release the sword. Sabi nga nung isang author, no? Para yung leon, pakawalan mo lang yung leon. Gagawin niya yung trabaho niya. Yung salita po ng Diyos, which I believe that King James Bible, Amen. I consider it scripture. Sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration. Is present tense. Hindi yan sinabi, all scripture was given by inspiration. So every time na binabasa mo yung scripture, it is in the present tense. Buhay siya. Lahat ng biningahan ng Panginoon, take note, amen. Yung ginawa niya si Adan, gumawa siya na lupa at pinorma niya at hiningahan ng Panginoon. Man become a living soul. Mamatay ba yung soul? Pag hiningahan ng Panginoon ang isang bagay, all scripture is given by inspiration. It was inspired one time, the preservation goes on. Amen. Sabi ni Jesus Christ, the scripture cannot be broken. O kung wala na sa atin yung original scripture, na-broke yun. Ibig sabihin, sinungaling si Jesus Christ. Kung wala na tayong scripture ngayon, bakit tayo gumagamit ng Bible na to? If you will not consider it as a scripture, there's something wrong with you. Amen? Huwag natin siyang i-correct. This is our Bible authority. Wala itong mali. Ang dami ko lang napuntahan sa marami na akong question na tinanggap na sinabi nila mali ito, pero nung binasa, pinatunayan namin, may mali pala ito. Amen. We can hold the scripture, the King James Bible in our hands with clear conscience.
Siguro may mga bagay tayo na hindi makaliwanag dahil problema, but it doesn't mean na yung math na may problem solving, hindi mo kaya i-solve, sir. Hindi mo sabihin, mali yung math. Hindi. Hindi. Gagawin natin, problem solving. How to solve this problem? Study, research yourself, approve to that. Line upon line, line upon line, line upon line. Minsan kasi nakakarinig lang tayo sa mga critics, pinapapit na natin. Para tayo mga paro. No, sir. The Word of God needs to be studied. Kapag study ka, of course, natin ang may posibilidad na magkamali ka, o magkamali yung turo sa'yo, yung mentor mo, o yung libro. Those were possibilities na pwede magkamali. Para hindi ka magkamali, what the Bible says, yun na. Pag hindi mo talaga makuha pa, you pray. Pag hindi pa rin, dati mo sa mga ngayon na lang yan. Baka hindi pa panahon ngayon. Ayaw ba hindi na Panginoon? Amen. This is the line of Christ. Walang graduate sa Bible. Walang graduate dito. I read the Bible many times, pero walang graduate dito. Amen. Mga minamahal, it's a lie. Amen. For my cause, sabi ni David, no? Kailangan niyang isakripisyo. Kailangan niyang labanan si Goliath. Kailangan niyang i-renounce mga minamahal mga kapatid, no? Yung mga ginagawa ng kaaway, kailangan niya itong labanan. Because God is worth serving. Sa ministry po natin, mga minamahal, itong pagpapastor, itong pangaral ng salita ng Diyos, ito lang yung kurso. Ito lang yung kurso. Na may pangako ang Diyos, nakasama mo siya. Habang buhay. Hindi yan pinangako sa doktor, sa pulis, sa engineer. Pinangako lang yan sa mga teachers. Huwag tayo tatakot. Kasama natin ang Panginoon. We have His words. Diba? Isa sa mga last will in Testament, the eternal words of Jesus Christ. Nasa John chapter 17. Marami naman mga kapatid. Ba't tayo magtatakot? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Mga ginamang sabihin ko po sa inyo, si Goliath ang gusto niya ma-intimidate niya. Si David, ang diablo ganun din, gusto niya ma-intimidate niya tayo, no? Kasi nagawa nga niya kay Saul, nagawa niya sa children of Israel, pero nung marinig ito ni David, sabi ni David, no, sir. Hindi ako pwede. I cannot stand it. Hindi ko kaya-kayuan, sabi ni David. Hindi ko to, I need to do something. I cannot be silent. Hindi ako pwedeng makinig at manood na lang. At manalangin na lang para sa aking mga kapatid. I need to do something. Ganun tayo eh, pag may mga kapatid na may problema, Brad, pag-pray na lang sila. You need to do something. Kung capable ka, tulungan siya. Kung capable ka, tulungan siya, do it. Kung kailangan mo magsakripisyo para tumibay muli siya, makatayo siya sa kanyang problema, do it. Minsan nag-pray lang kita, Brad, pray lang kita, Brad. Hindi naman tayo nag-pray na. O, sige. Try to investigate yourself. Ilan ang nagpa-pray sa inyo na talagang pinag-pray mo? Just be honest to yourself. Huwag sa akin. Maging honest na lang tayo sa ating Panginoon, sarili natin. Pag-pray niyo po ako, Pastor Brad, pag-pray niyo po ako. Ano mo lang, try to evaluate things. Pag-pray ka ba talaga? Pero pag nag-usap na kayo, Pastor, salamat po ha. Sinagot ng Panginoon yung prayer. Kahit hindi ka nag-pray, minsan mabubunan pa tayo. Kung nasis ka nag-pray na, Pastor, ano po bang Gcash number niyo? Ang bilis natin. Ay, Gcash na! Ako magigilty ako. Since pasensya na po, hindi kita na pag-pray. Pero takot tayo kami niyo kasi baka mag-crash yung Gcash. Pag may nagpa-pray sa inyo, sige, ngayon agad. Yes, amen. Tama po. Diba? Wala agad, para ano tayo, tamang libo tayo. Kasi dami natin ginagawa eh. Amen. So makita natin si David, hindi niya sinabi, o sige, ayaw niyo lumaban, pag-pray ko na lang kayo. Sabi ni David,
I cannot keep silent. My conscience will haunt me for the rest of my life. I know I'm still young. Sabi niya, alam kong bata pa ako. But I cannot stay neutral. I cannot stay silent. At sinabi niya, remember, I'm the anointed one. Uy, tingnan niyo. Alam niyo ba bakit malakas ang loob ni David? Listen, all eyes on me. Bakit malakas ang loob? Amen! Bakit malakas ang loob niya? Yeah. Hindi. Si David, alam niya magiging hari siya. Read chapter 16. Read chapter 16. Anointing of David. Alam niya si Amen! Saul eh. Alam niya pabagsak na si Saul, pero hindi niya ito pinangungunahan. Hindi siya nangunguna. Alam niya yung pastor tuloy. Yung hari, pag ano na, dahil ayaw lumabay, kaya siya na yung tumatayo, pero hindi siya nagyayabang. O yan, kung susunod sa'yo. Nangyayari siya, inanoint siya in chapter 16. You read your Bible. 1 Samuel, chapter 16, look at verse number 11. Look at what the Bible says. Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest. And behold, he keepeth the sheep. Amen! And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come. Pero sa preceding verses nito, talagang lahat ng kapatid ni David, isa-isang dumaan. It is not he. It is not he. The Lord is not anointing him. Pero ito na, sa verse number 12, and he said, and brought him, now he was ruddy, reddish, pinkish. Amen? Sa init ng araw, and withal of a beautiful countenance, poking to. Po, kaya nga hindi umamin si Bathsheba eh. Makinig kayo. Marami nagsasabi kasalanan lang ni David. No, sir. Pag ayaw ng babae, ayaw tayo. Ayaw ng babae. Pag ayaw yan. Ipo-force mo na lang, i-rape mo na lang. But the Bible says, hindi ni-rape ni David si Bathsheba. Bathsheba gave herself. Pogi! Hindi mga pastor, pogi ito eh. Buti na lang, evangelist ako. Daming nila. Hindi mo nakatabi na yung mga asawa nyo. Who would have thought na may in-love yan sa inyo? Tingnan ninyo, ha? Pakitingin po sa ha? Pakitingin, ha? Di ba, who would have thought? Who would have thought? Who would have thought? Ang naman si David, nung makita niya, let's continue to read. And a beautiful countenance and goodly to look to. Look at what the Bible says. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. Pagkatapos ng anointing, ano nangyari? And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Amen! Oil in the Bible, especially in the New Testament, Old Testament, is the type of the Holy Spirit of God. Nung ma-anoint siya, the Holy Spirit, pumunta yun, sumama kay David, di ba? At hindi na umalis sa kanya. Ito ang nangyari. So Samuel rose up and went to Ramah, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Amen? Umalis kay Saul kasi saan nagpunta? Kay David. Anong pinalit? Evil spirit. Kaya nandun na yung inggit, nandun na yung puot, nandun na yung galit. Kasi na evil spirit eh, doon na nagsimula yung labanan nila. No? Kaya nga mga kapatid, tayo mga Kristiyano like David, kailangan meron po tayong dahilan sa ating buhay. Amen? Kasi nga po tayo mga Kristiyano, we are born to win. In the near future, you and I will be reigning in the millennium kingdom as kings and priests. Revelation chapter 1, verse number 5. Open your Bible, please. Look at what the Bible says. Revelation chapter 1, verse 5. And unto him that loved us and washed us
from our sins in His own blood, and He had made us kings and priests unto God and His Father, forever and ever. Amen. Romans chapter 8, verse number 37, the Bible says, all things these we are more than conquerors. Hindi tayo matatalo, mga kapatid. Si Satanas, may hinder lang yung mga ginagawa natin, pero hindi tayo matatalo. Kasi nakasulat na yan, sinabi na ng Panginoon niya, hindi na mababali yan. Hindi na tayo matatalo, hindi ka rin na pwede mo, ayusin mo yung kalitasan mo, hindi ka rin naligtas pag nagtatsala ka. Alam niyo, ang problema sa eternal security is this. Bakit yung evangelical, Pentecostal, galit na galit sila sa OSAS? Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan na iba yung judgment seat of Christ at yung great white throne judgment. In John chapter 5 verse 22, sabi ni Jesus Christ, all judgments were given to the Son. Ibig sabihin, may mga judgments, plural, na darating. Siya ang judge throne. Sa great white throne siya. Sa judgment seat of Christ siya pa rin. Di ba? Siya na yung mag-judge. Okay? Yun ang hindi naiintindihan. Ang judgment sa judgment seat of Christ, hindi doon pinag-uusapan na may impyerno ka. Okay? All judgment. Pag sinabing all, marami pa yan. Di ba? Yung reward lang ang mawawala sa'yo. Ang mawawala sa'yo, yung pinagpadalan mo. Yun lang masusunog. 1 Corinthians chapter 5 ba yun? Diba? May nangyari doon hindi maganda. Ano sabi ni Apostle Paul? I-turn mo yung flesh niya para ibigay mo kay Satan para masave yung kanyang spirit. Diba? Hindi naiintindihan ng mga hindi naniniwala sa osas yun. Yung mga osas, galit sila sa one save, always save. Yung eternal security o yung eternal life, galit sila doon. Ito yung tanong, kailan ba naputol yung eternal life? Tagalogin mo na yung eternal life? Puputol yun eh. Nandyan lang, kaya lang, manulos mo yung rewards mo. Pero sa Great White Throne Judgment, walang reward sa Great White Throne Judgment. Pierdo yun eh. Whosoever was not found in the written in the book of life yun eh. Pierdo yun. So hindi nila naiintindihan yun. So if we have the time, kung paano natin mawing yung ating mga kaibigan, ako naniniwala ko na yung evangelical na ligtas. Amen. Katulad natin, hindi naman tayo naturuan muna ng eternal security dapat. Hindi naman di ba lumaligtas tayo, Pastor? Hindi naman tayo naturuan ng eternal security. At one time, di ba, Pastor David? It takes days, weeks, months, hindi pa hirap pa nga eh. Hindi naman natin alam yung eternal security. At at such time, the Sunday school teacher or the pastor nag-preach sa ganun. Pero naligtas na tayo kasi yung kaligtasan pa na kaya. Amen? Yung tinanggap natin, yung pinagtiwalaan natin si Jesus Christ. Hindi yung eternal security. Wala pa tayo na lang sa eternal security. Ang alam pa lang natin paano paligtas at tayo naligtas. Maraming evangelical na ganyan. Totoo yung kanila pala ng palataya. Amen. Naniniwala din sila na si Kristo ang namatay, nililipin ng buhay. Kaya lang ha, dahil siya yung kanilang doctrine, walang nagturo sa kanila yan. Ako'y naniniwala, personally, I believe that. Pero hindi rin ako naniniwala na faith plus baptism, faith plus speaking in tongues, hindi yan. Faith alone. Faith alone. Diba? Kasi pag dinagdagan natin yung pananampalataya, yung gospel, hindi tayo ligtas yun. Maniwala kayo. Pag dinagdagan mo, naniniwala ka sa gospel, kaya lang, dagdagan mo ng faith. Gospel tapos rosary. Diba? Gospel tapos ganito ganyan, baptism. Tapos yun. Pinaluan mo ng works. Pinaluan mo ng tradisyon. Diba? Faith alone. Amen. Last thing, bonus natin. Yung Catholic, naniniwala naman sa death, burial, and resurrection, pero bakit maraming hindi ligtas? Kasi nga, marami sila
Kaya kaligtasan, huwag natin tagsagan. Yun na ang problema sa ibang evangelical at Pentecostal, nagdadagdag din sila ng baptism. Ang Spirit of Baptism. Yun ang kailangan pinapalaman mga kapatid. Okay, patuloy po tayo. We will reign as kings and priests. Di ba? Is there na a cause? Meron pong cause, mga minamahal, mga kapatid. Kailangan po natin tumayo sa katotohanan. And we come to the last, number 4. For my countryman's cause. Para sa aking mga kababayan. Alam ng mga kababayan ni David, yung buong bansang Israel. Eh samantalang yung nandoon sa battlefield, si Saul, yung mga soldiers, siya, at saka yung kalaban. Wala namang mga ibang civilian doon maliban sa kanya. Bakit pati yung civilian, isinama po ni David, no? Alam po ni David, mga minamahal mga kapatid, katulad na sinabi ko sa inyo na kapag naghari siya, hindi lang siya hari ng mga sundalo. Hari din siya ng mga civilian. Okay? Are you listening? So sabi niya, I will fight for my cause for my countrymen. Magbe-benefit yung countrymen niya. Hindi lang si King Saul ang magbe-benefit, hindi lang yung mga kapatiran niya ang magbe-benefit, hindi lang yung pamilya niya ang magbe-benefit, hindi lang siya ang magbe-benefit, the whole nation of Israel will benefit. And not only that, the whole world will benefit. I want to say practicing the scripture. Bakit magbe-benefit? Kung hindi lumaban si David, walang Israel. I know, yung Panginoon, maghahanap siya ng iba. Hindi na si David, meron ng iba. Di ba? Pero kung hindi tumayo si David, hindi siya lumaban kay Goliath. Ano yung prophecy na seed of David? Amen. Are you listening? Amen. Open your microphones. Sinasabi ang ganda ng salita ng Diyos. Amen. Bakit nagbe-benefit yung word, Brother Dax, kapag ka nagpagpapay si David over Goliath? Are you out of your mind? No, sir. Remember, God's promise that He will send a deliverer. He will send a Messiah. He will send a Savior. Amen? And God will use the nation of Israel from the seed of David. John chapter 7, verse number 42. The Bible says, John chapter 7, verse number 42. Hath not the scripture said that Christ cometh of the seed of David and out of the Bethlehem where David was? Romans chapter 1, verse number 3. Romans chapter 1, verse number 3. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. 2 Timothy chapter number 2, verse number 8. 2 Timothy chapter number 2, verse number 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Sabi ng Diablo, if I could eliminate Saul, if I could eliminate the soldiers of Israel, if I could eliminate itong hari ng Israel, itong sundalo ng Israel, if I could wipe out the Jewish race. Tumayo si David sa harapan niya, hinamon siya. Sabi ng Diablo, pinulungan si Goliath, kaya mo yan. Sabi ng Goliath, if I could eliminate this little boy, am I a dog that thou comest to me with a sling and a stone? Ano ba ako? Aso ako na batuhin lang? Sundalo ako, sabi ni Goliath. Amen? Pero mga binabasa, because David's decision, no? Gumawa siya ng tamang decision. Kaya, tingnan po natin yung mga binasa nating passage, kinuha talaga sa kanya. Siya talaga ginamit ng Panginoon. Si David. Eh kung hindi lumaban si David, paano magagawa yung 2 Timothy 14? Yung Romans chapter 1 verse 3, yung John chapter 7 verse 42, siguro ibang pangalan. Kasi nga po, pag inilagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon, okay, ihintayin niya yung ating desisyon. Kaya tayo mga Kristiyano, pag tayo po'y nailagay sa isang sitwasyon, pag nailagay tayo sa isang sitwasyon, kailangan natin i-analyze siya. Bakit? Panginoon, bakit mo nilagay dito?
bakit pinadala mo ako ng problema? Imbisisihin natin yung Panginoon. Panginoon, pag ganito puro ko problema. No, sir. You need to stand still. You need to stand still. Kasi merong verse sa Bible, Psalm 90 verse number 15, that it is God Himself who sent affliction sa atin. In Psalm 90 verse 15. Siya mismo yung nagpapadala minsan sa atin ng mga problema, yung mga kapigtian ba yun? Ano ba yung affliction? Ano ba yung affliction sa Tagalog? Tulungan niyo ako. Di ba? Kapigtian. No? Siya yung nagpapadala. So, you need to analyze that. Para ma-analyze mo yan, kumuha ka na tatlong bagay. Una, karne. Yung karne brand, kapag pinakuluan mo yung karne baboy, matigas yun. Baka ka lang, mas matigas. Matigas ang baka, di ba? Pakuluan mo sa tubig. After an hour, 2 hour, 3 hour, ano mangyayari? Lalambot. Baka ka ba? Tumuha ka ng itlog. Yung itlog, liquid yung loob noon, di ba? Pag binasag mo yun, liquid yun. Subukan mo pakuluan. After 10 minutes, masating tumigas siya. Itlog ka ba? Oo. Baka kape ka. Yung kape, pagka nakaluan niya ng mainit na tubig, hindi siya tumitigas. Hindi siya lumalambot. Umahalo siya. Ini-influensya niya. Amen? Kung kinukulayan niya. So, mas gusto ko Kristiyanong kape ako. Pag may dumating na problema, hindi tayo dapat manlambot. Pag may dumating na problema, hindi dapat tayo magmatigas! Hindi ako pinapalo ng Panginoon! Sinusubok lang niya ako. Pag hindi niyo na-distinguish yung palo sa pagsubok, patay kayo dyan. Sinusubok lang ako ng Panginoon ko. Kaya nga pag may dumating na problema, we should analyze, x-ray natin yung buhay natin. Panginoon, ano ba yung mga mali ko? Ano ba yung mga pagkukulang ko? Ano ba yung shortcoming ko? Yan ang unang pumasok. Huwag yung Panginoon, ba't may ganitong problema? Ano yung mabait naman ako, matuwid naman ako. Hindi ganun. Amen, no? Di ba? Mga no? Self-righteous, hindi ganun. I-analyze po natin. Practical po ito, mga kapatid. Pag may dumating na problema, ano ka? Karne, itlog, o kape. Amen. So ito po yung nangyari kay David. Umaksyon siya. Gumawa siya ng paraan. Hindi niya pahihintulutan na magtagumpay si Goliath. Hindi niya pahihintulutan ito, mga kapatid. Amen. Kung titingnan po ninyo, yung sinasabi ko kanina, bakit nakakommute ng si David kay Bathsheba? Hindi lang po si David ang may gusto niya. Ginusto rin niya ni Bathsheba. Kung may pansyon mga kapatid, bakit ito pinatawag? Pwede niyang sabihin, "Uy, asawa ko ni yung Uriah, yung general mo. Bakit hindi mo lang alam, mahal na hari? Eh, sama ka agad eh. Pogi. Ingat kayo mga poging pastor. Ingat kayo. Amen! So, balik po tayo. Balik po tayo. Kung titignan po natin yung promises of Jesus Christ. So, ang resulta po, kung hindi, di ba si Jesus Christ galing sa line ni David? Diba, Judah tapos David? So, yun po ang sinabi ng Bible. No, ipinagmalaki na si David kasi gumawa po siya ng isang tamang desisyon. At kung hindi gumawa si David noon, walang cross, walang salvation, walang eternal life, o walang promise of heaven in the future na galing sa seal of David. Alam niyo ba mga kapatid, yung nangyayaring gera ngayon sa Iran? Kaya natin yung Matthew 24. Matthew 24 pa rin. Wala po tayo sa Matthew 24. Bago Matthew 24, rapture po muna. Bago muna ang rapture before the revelation. Amen! Learn the Bible. Amen! Context. At lang yan. Kung ano yung context, di ba? Tsaka yung pangalawa, ano yun? Comparing scripture. Tsaka yung pangatlo, common sense. Tatlong CS lang yan eh, di ba?
context says, comparing scripture, pangatlo, common sense. Kung ano yung context, kung tribulation yan. Siguro merong maliliit na spiritual application, pero ang doctrine talaga niyan, di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng sa Revelation. Di ba, sa may naririnig tayo preaching, nung mag-rebelde ang Diablo, 1/3 ng angels ang sumama sa kanya. Di ba? Wala po yan sa Bible. Hindi, ba't sabi sa Revelation 12? Revelation 12, that's future. Magkakaroon pa ulit ng rebellion in the future. That's what the Bible says. Revelation 12, hindi pa nangyayari yan. Revelation 11, hindi pa. Wala pa nangyayari sa Revelation. Yung churches sa Revelation, by words ang kaligtasan doon, basahin yung mabuti before you accuse me of heretic. Spiritual application, pwede. Pero doctrinal, no. Yan kung gusto natin matuto at maging tama yung ating pagkakaintindi sa salita. Amen. Yung 1/3 ng mga angels, nangyayari pa yan sa Revelation. Ngayon, yung nag-rebelde, may mga sumama, mayroon. Pero kung sinabi, ilan ang bilang. Yun po yung kaya sabi ng Bible, huwag natin dagdagan yung wala dyan. Pag di natin kuhanan, kung wala, kung meron dyan. Kasi magiging kasalanan po natin by the interpretation. Now, ladies and gentlemen, tingnan po ninyo ito. Yung reign of the serpent, kung titignan po ninyo from Genesis chapter 3, yung Diablo, wala siyang ibang ninais, wala siyang ibang goal, kung hindi antayin. Kung hindi antayin yung sino po. Wala siyang ibang goal. Kaya nga, nung dumami nung magkaroon ng anak si Adan at si Eva, si Cain at si Abel, yung isa righteous, tapos sabi nga ng Persian chapter 2, na si Cain is of the devil, pinatay na agad na yun. Kasi may pangakong tagapagligtas na seed of the woman. Hindi ba pumasok sa isip ninyo yung reign of the serpent? Bakit pinapapatay ni Pedro yung mga lalaking anak? Murder from the beginning. Sino sumusunod kay Pedro na gawin mo? At nung nakalis na sila doon sa Egypt, di ba? Yung nakalis, papunta sila sa promised land, bakit nilagyan sila na napakaraming kaaway?